Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Eric James, shout out kay Joey Tegi. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2846 hanggang 2850. Nakikiusap ako, imposible talaga. Matigas na sabi ni Nangang Chenkyo. Pumunta ka at pumili ng kabaong para kay Hanjun, at maaari mo ring tanungin kung anong uri ng kabaong ang gusto niya. Total, siya ang paborito mong apo. Dapat mong matugunan ang lahat ng kanyang mga kinakailangan para sa huling paglalakbay. Sabi ni Aaron. Galit na galit si Nangang Chenkyo kaya nanginginig siya. Kailan kaya ang Aaron's turn na kumuha ng ganoon kataas na ugali sa harap niya? Ngunit sa pag-iisip ni Hanjun, hindi ito matanggap ni Nangang Chenkyo. Alam niya na ang mga salita ni Yang Wanlin ay ganap na inspirasyon ni Yang Bin, at ang posisyon ni Yang Bin ay imposibleng makipagbiruan sa kanya. Kung madilim, hindi na tayo maghihintay hanggang bukas. Aaron, kapatid mo siya. Kung papatayin mo siya, may mukha ka pa bang makita ang mga ninuno ni Han? Hindi ka rin mapapatawad ng lolo mo. Sabi ni Nangang Chenkyo. Kuya, nagulat si Aaron kay Nangang Chenkyo at sinabing, Nangang Chenkyo, hindi ko talaga inaasahan na magkakaroon ka ng lakas ng loob na magsabi ng mga ganyang salita. Sa puso niya, nandyan ba ang kapatid ko? Kahit hindi ako ang pamilyang Han. Ngayon tatanungin mo ako kung may mukha akong makita ang pamilyang Han. Nakakatawa naman. Panipi. At hindi ako masisisi ni Lolo, ipaalam sa kanya ang hindi patas na pagtrato na natanggap ko sa pamilyahan, ikaw lang ang sisisihin niya. Sabi ni Aaron. Si Han Tianyang ay hindi patay, at si Han Tianyang mismo ay napakabuti sa Aaron, hindi magkakaroon ng pagkiling, ang normal na pag-atake ng Aaron, si Han Tianyang ay mas malamang na hindi masisisi. Nangang Chenkyo na galit na tumalikod at umalis. Naniniwala si Aaron na babalik si Nangang Chenkyo, dahil hindi niya gustong makita si Hanjun na mamatay. Tuldok, gusto mo bang panoorin siyang mamatay para sa dignidad mo? Sabi ni Aaron sa kanyang sarili. Pagkabalik ni Nangang Chenkyo sa sala, napag-isipan niya ito at tatawagan lang si Hancheng. Pag-uwi ni Hancheng mula sa kumpanya, nakita niya si Nangang. Ang nakapirming ekspresyon ni Chenkyo at alam na ito ay hindi magandang bagay na maingat na. Nagtanong, Nanay, sabik na ibalik ako, ano ang problema? Panipi. Dahil sa kanyang palagay, ang pagkakakilanlan ni Hanjun ay malalaman din ni Nangang Chenkyo na masyadong simple ang kanyang paniniwala kay Hanjun at sa tingin niya ay may kakayahan si Hanjun, ngunit hindi niya iniisip kung bakit si Aaron. Ang Aaron ay pinahahalagahan ng pamilya Yang at pamilya Yao. Nanay, sa katunayan, matagal ko nang naisip na ang hakbang na ito ay hindi gagana. Kinu-question mo rin ba ang plano ko? Mapait na ngumiti si Hancheng. Ito ay hindi isang katanungan, ngunit isang katotohanan. Ayaw bang aminin ni Nangang Chenkyo? Ano ngayon? Si Hancheng, na hindi nang ahas na tumanggi, ay maaari lamang magtanong. Si Hanjun ay nahuli ni Yang Bin, at si Yang Bin ay nakipag-ugnayan sa akin, ang Aaron lamang ang lumitaw, siya ay magpapalaya kay Hanjun, kung hindi, pagkatapos ng dilim, ang katawan ni Hanjun lamang ang kanyang makokolekta. Sabi ni Nangang Chenkyo. Sa sandaling magbago ang mukha ni Hancheng, talagang sangkot si Yang Bin sa bagay na ito. Nasa panganib talaga si Hanjun. Nay, hindi ba't mas mabuti pang lumantad ka sa usaping ito? Tanong ni Hancheng. Yung sayang, kahit gusto ko magmakaawa sa kanya,
paano ako magmakaawa sa kanya, tulungan mo akong harapin agad ang bagay na ito. Sabi ni Nangong Chenkyu kay Han Cheng sa tono ng pag-uutos. Ang mukha ni Han Cheng ay marangal. Dahil ang Aaron ay gumawa ng ganoong kahilingan, tanging si Nangong Chenkyu lamang ang makakagawa nito, at maaari siyang lumapit upang iligtas si Hanjun. Alam ni Han Cheng na kahit na pumunta siya sa Aaron, natatakot ako na walang magandang resulta, ngunit dahil sinabi ni Nangong Chenkyu, maaari lang niyang subukan. Mom, I can only try. I can't guarantee it. Sa pamamagitan nito, pumunta si Han Cheng sa cellar. Sa oras na ito, diniil din ni Nangong Chenkyu ang numero ni Shi Jing. Upang maging ligtas, dapat niyang hayaang lumitaw si Shi Jing. I'll give you a chance to go back to Han's house, but you have to do something for me. Pagkatapos ay dial ang numero, sinabi ni Nangong Chenkyu. Si Shi Jing ay nanirahan sa bahay ni Aaron, nakilala sa pamamagitan ni Chin Lin, kung tutuusin, kilalang-kilala na si Aaron ang boss ng kumpanyang Feng Chen, at maraming pakikipagtulungan si Chin Lin sa pamamagitan ng impluensya ni Aaron sa Chamber of Commerce. Ang pag-unlad ng kumpanya ng Feng Chen ay masasabing nasa isang mabilis na estado. I live very well outside. It doesn't matter to me if I can go back to Han's house. Sinabi ni Shi Jing na mula sa sandaling umalis siya sa pamilyang Han, ayaw na niyang bumalik, maliban na lang kung isang araw ay namatay si Nangong Chenkyu, marahil ay babalik siya sa pamilyang Han. Pero ngayon, imposible, dahil sawa na si Shi Jing sa lakas ni Nangong Chenkyu. Anong ibig mong sabihin? Malamig na sabi ni Nangong Chenkyu. Hindi niya inaasahang gagawa siya ng inisyatiba para bigyan ng pagkakataon si Shi Jing. Hindi niya alam kung paano ito pahahalagahan. Sa opinyon ni Nangong Chenkyu, kung maaari niyang gawin ang inisyatiba na tawagan si Shi Jing, dapat niyang aminin ang kanyang pagkakamali at tanggapin ito. Paano siya tatanggi? Nilinaw ko ng husto na hindi ako babalik sa tahanan ni Han, at kung papayagan mo akong bumalik, dapat itong nauugnay sa Aaron. Hulaan ko kung may problema si Hanjun. Humingi ka ng tulong sa Aaron, pero hindi mo masisira ang dignidad mo, kaya hinayaan mo akong bumalik. Ang mga salita ni Shi Jing ay tumama sa ulo. Bagamat hindi niya alam kung ano ang nangyari sa pamilyang Han, maaari niyang hilingin kay Nangong Chenkyu na tawagan siya sa sarili niyang inisyatiba. Dapat ay may kinalaman ito kay Hanjun, payo ko sa iyo na isipin muli. Ito na ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa iyo. Sabi ni Nangong Chenkyu na nagngangalit ang mga ngipin, hindi na kailangan. Dahil doon, direktang ibinaba ni Shi Jing ang tawag. Galit na galit si Nangong Chenkyu at inihagis ang kanyang cellphone sa lupa. Ngayon ay maaari na lamang siyang umasa na mahikayat ni Han Cheng si Aaron. Gayunpaman, nang dumating si Han Cheng sa cellar, nakita niya si Aaron na nakaupo sa hola sa halip na nakakulong sa hola. Alam ni Han Cheng na ang dahilan kung bakit narito ang Aaron ay dahil payag siya, hindi dahil siya ay nakulong. Sa kasong ito, ang saloobin ng Aaron ay ganap na naipaliwanag. Kahit anong sabihin niya, walang kwenta, 3,000. Nandito ako para sa isang bagay. Nahulaan mo siguro. Sabi ni Han Cheng, sinundo mo ba ako? Tanong ni Aaron nang hindi nakataas ang ulo. Ang mga salita ni Han Cheng ay tumigil saglit. Lumabas sa tiyan ni Shi Jing sina Aaron at Hanjun. Paano kaya nila kinuha ang mga ito? Sinadya ito ni Han Sanchen upang ipahayag ang kanyang kawalang kasiyahan. Ngunit ang mga bagay na ito ay hindi napagpasyahan ni Han Cheng. Ang papel na ginagampanan niya sa pamilyang Han ay isang masunurang anak lamang. 3,000, pero kapatid mo siya kung tutuusin. Sa pagsasalita tungkol dito, maging si Han Cheng mismo ay nakaramdam ng kawalan ng kahihiyan. Iniisip ang tungkol sa pagtratong Aaron na natanggap sa pamilya ni Han, bakit niya ililigtas si Hanjun. Ngunit hiniling ni Nangong Chenkyu kay Han Cheng na hikayatin si Aaron. Gagawin lamang ni Han Cheng ang kanyang makakaya, at talagang ayaw niyang makita si Hanjun sa panganib. Kalmadong ngumiti si Han Sanchen. Parang ang harsh. Sa oras na ito, iniisip niya na kapatid niya si Hanjun. Pero kanina, bakit hindi nila alam na nag-e-exist pala ang kapatid niya? Don't waste your time with me. Unless tanungin ako ng personal ni Nangong Chenkyu, otherwise, hindi ko siya ililigtas. It's too late. You'd better let her think about it. Aaron tapos, nakahiga direkta sa hola. Nang makitang determinado si Aaron, alam ni Han Cheng na imposibleng hikayatin si Aaron. Tinatayang si Nangong Chenkyu lang ang makakapagpabago ng sitwasyon.
Ngunit isang pabula din ang hilingin kay Nangang Chenkyu na humingi ng Aaron. Kung tutuusin, sa puso ni Nangang Chenkyu, palagi niyang tinatrato ang Aaron bilang isang basura, at kahit na tumanggi siyang aminin na ang Aaron ay isang miyembro ng pamilya. Paano siya yuyuko sa Aaron? Pag-alis sa cellar, hindi napigilan ni Han Cheng na mapabuntong hininga. Walang sino man ang mag-aakala na darating ang mga bagay sa ganoong yugto. Sino ang mag-aakala na ang Aaron, na hindi pinansin ng pamilyang Han, ay maaaring gumanap ng isang mahalagang papel ngayon? At hindi nito masisisi ang walang pakiramdam ng Aaron. Ang resultang ito ay sanhi ng Nangang Chenkyu. Ito ay hindi masyadong maraming upang sabihin na siya ay may kasalanan. Kung hindi niya naiwala ang Aaron at isinara siya sa cellar, hindi sana nahulog si Hanjun sa mga kamay ng pamilya Yang. Pagdating niya sa sala, nakita ni Han Cheng si Nangang Chenkyu na may marangal na mukha. Tinatayang may 5 lasa rin ang puso niya. Hindi niya pinangarap na may tatanim siya sa mga kamay ni Aaron balang araw. Maria, pumunta si Han Cheng sa Nangang Chenkyu at sumigaw. Nagtanong si Nangang Chenkyu na may malungkot na mukha, paano naman iyon? Hindi siya nangako. Sabi niya hindi niya gagawin unless tinanong mo siya ng personal, sabi ni Han Cheng. Halos pumintig ang mga mata ni Nangang Chenkyu sa galit. Halatang maputi at bahagyang nanginginig ang nakakuyom niyang kamao na halatang naabot na niya ang sukdulan ng galit. Magmakaawa sa kanya. Magtanong ng Aaron. Ito ay hindi lamang isang bagay ng dignidad. Kung talagang gagawin ito ni Nangang Chenkyu, aaminin niya na ang Aaron ay mas mahusay kaysa kay Hanjun na nagbabalat kayo, at mali ang kanyang pinili sa nakalipas na 10 taon. Imposibleng aminin ni Nangang Chenkyu ang kanyang pagkakamali. At kahit na sa oras na ito, iniisip pa rin ni Nangang Chenkyu na mas promising si Hanjun kaysa Aaron. Sa hinaharap, kailangang suportahan ni Hanjun ang kanyang pamilya. Kung ang kabilang partido ay hindi ang pamilyang Yang, lumabas na ng personal si Nangang Chenkyu. Sa kasamaang palad, ang kakayahan at katayuan ni Yang Bin sa Yanjing, kahit na personal na lumitaw si Nangang Chenkyu, hindi siya papansinin ni Yang Bin. Sa unang pagkakataon, si Nangang Chenkyu ay nakaramdam ng kawalan ng lakas sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, na naging dahilan para mas mawalan siya ng pag-asa kaysa noong umalis siya sa pamilya Nangang. Kung may oras, maaaring humingi ng tulong si Nangang Chenkyu kay Nangang Bolang, at magkakaroon ng kislap ng pag-asa, ngunit ngayon, hindi siya pinapayagang gawin iyon. Nay, kung hindi ka magpapakita, natatakot ako na si Hanjun ay talagang nasa panganib, ngunit ang pamilyang Yang ay walang pagpipilian, paalala ni Han Cheng. Hindi ito naiintindihan ni Nangang Chenkyu, ngunit hindi niya matanggap na ibaba ang kanyang figure sa harap ng Aaron. Hindi ko inaasahan na darating si Nangang Chenkyu sa ganoong sitwasyon at hihingi ng pag-aaksaya. Sabi ni Nangang Chenkyu na nagngangalit ang mga ngipin. Para sa isang talunan, kung ito ay sinabi noon, tiyak na mararamdaman ni Han Cheng na walang problema, ngunit ngayon, iniisip pa nga niya, na ginagawang hindi maintindihan si Han Cheng. Maaari mo bang makipagkaibigan sa pamilyang Yao at sa pamilyang Yang, o kahit na hayaan mong magsalita ng personal si Yang Bin? Sayang lang ba talaga ang Aaron? Sa paglipas ng mga taon, hindi ba sila nagkaroon ng maling pag-unawa sa Aaron? Bukod dito, malinaw na kay Han Cheng ang pagkakaroon ng kumpanya ng Feng Chen. Ang Aaron ay nakakapag-set up ng sarili niyang kumpanya ng pribado. Mula sa puntong ito, mas may kakayahan ang Aaron kaysa kay Hanjun. Kung tutuusin, wala na ngayong tunay na kakayahan si Hanjun maliban sa kumilos sa harap ng Nangang Chenkyu. Mom, I think we need to change our view of Aaron. Siguro, baka may ano. Tumayo si Nangang Chenkyu at pinagalitan si Han Cheng, nagdududa ka ba sa aking mga mata? Umiling si Han Cheng at sinabing, Nay, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Nais sabihin ni Han Cheng na marahil ay mas mabuting baguhin ang kanyang paraan ng pag-iisip at hayaan ang Aaron na dumating sa pamilyang Han kaysa ay lagak ang kanyang pag-asa kay Hanjun. Kaya lang dahil sa reaksyon ni Nangang Chenkyu, hindi nang ahas si Han Cheng na sabihin ang iba. Huwag mo akong sundan, sabi ni Nangang Chenkyu at naglakad patungo sa cellar. Alam ni Han Cheng na kahit na mayroong 10,000 katao sa puso ni Nangang Chenkyu na hindi handang makipagkompromiso sa Aaron, upang mailigtas si Hanjun, maaari siyang yumuko sa Aaron, dahil wala nang ibang pagpipilian. Sa karakter ni Nangang Chenkyu, hindi niya hahayaang makita ito ng iba,
Kaya sinabihan niya si Han Cheng na huwag siyang sundan. Bamantong hininga si Han Cheng at umupo sa sofa. Dahil alam niyang ang Aaron ang nagtatag ng kumpanya ng Feng Chen, kailangan niyang tingnan ang Aaron mula sa ibang pananaw. Aaron ay maaaring bumuo ng kanyang sariling kapangyarihan lihim sa proseso ng pagiging lamutak. Para sa isang bata na 14 na taong gulang lamang, ito ay napakakamangha-manghang para kay Han Cheng. Kahit si Han Cheng ay hindi maisip kung paano ito ginawa ng Aaron. Ito ay sapat na upang ipakita ang kahusayan ng Aaron. Kaya naman naramdaman ni Han Cheng na mas mabuting ilagay ang pag-asa na muling buhayin ang pamilyang Han sa Aaron. Sa kasamaang palad, ang hegemonya ni Nangong Chenkyu sa pamilyang Han ay humantong sa katotohanan na ang Han Chengs walang kwenta ang mga opinyon at ideya. Marahil, balang araw, pagsisisihan nating lahat na maling tao ang napili natin at tinatrato natin ang 3,000 bilang isang tagalabas, sabi ni Han Cheng sa kanyang sarili. Sa oras na ito, si Nangong Chenkyu ay dumating muli sa cellar. Si Aaron, na nakarinig ng mga yabag, ay nakahiga pa rin sa hola, walang ideya na bumangon. Bagamat hindi niya nakita ang dumating, sa paghusga sa kanyang mga hakbang, alam ni Aaron na darating si Nangong Chenkyu. Gusto mo ba akong takutin o takutin? Direktang sabi ni Aaron. Noong nakaraan, palaging itinuturing ni Nangong Chenkyu ang Aaron bilang duwag at masamang bug. Naisipan pa niyang itaboy si Aaron palabas ng bahay ni Han para hindi maantala ang pag-urong ni Han Jun. Sa ilalim ng matinding prejudice na ito, walang bigat sa puso si Aaron. Ngunit ngayon, lahat ng ito ay nagbago. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!